So ito na po yung jumper natin, tinanggal natin galing sa may 12 volts sa may BE natin, no. So tingnan natin yung display. Ayun. So power on ko lang. Ayun. Bukas yung backlight. Ayun yung display, oh. Nakikita nyo ba? Yan yung display. Kung walang 12 volts dun sa kaniyang LC1, LC2. So ayun na, magandang araw sa inyo lahat. So ito po yung unit natin na bali i-recap natin, no, kasi medyo mahirap din yung trouble nito. Tapos buti at nagawa pa natin ang paraan, no. Kala ko na hindi to magawa kasi medyo mahirap din siya. Marami na tayong mga pag-modify na pinagagawa dito. Pero meron tayong last modify na nagkaigi yung unit natin na napag-display natin ng matino, no. So ito pa lang yung model ng unit natin. Divan na yan. 43D TV 800. So mga ganitong Divan Smart TV po to, medyo mahirap po yung kanyang panel. So marami na tayong mga na-experience na ganito at meron na rin isa tayo na na RTO talaga or sinuli natin kasi hindi natin kinaya, no. Lahat ng modify na pinagagawa natin ayaw di umubra. So bali yung problema nito kasi nagawa na natin to flicker siya. Flicker yung kanyang problema. So akala ko na hindi ko na sana nagagawa ng video dahil yun naman pag flicker baka makuha natin sa tip method, no. Pero nung ginawa natin nag-tip method tayo sa my left side, wala pong nangyari. So naka-display naman siya kalahati. Bali yung problema niya na side is dito na side sa my left side natin kasi nakabaliktad yung unit natin, no. So kung hang natin tong left side na to, tapos nakakabit yung right side natin, makaka-display siya, mawawala yung flicker pero meron mo naman siyang vertical bar lines. So nag-tape tayo dito, nilock natin yung kanyang mga clock signal or kanyang clock signal at swapping voltage. So nag-display siya pero napupuno yung kanyang screen ng vertical bar lines. So ang ginawa ko is ito siya. Pinag-iisa ko una dito, nag-troubleshoot ako dito sa side na to. Unang tanggal LC1, LC2 yung apat na resistor na yan. Tinanggal natin, so ganun pa rin walang epekto. Hanggang sa dalawa nating hang up yung clock natin dito. Dito tayo nagsimula sa my side. Dalawa lang, tapos testing, dalawa, tapos testing. Hanggang sa makuha natin or mahang natin yung lahat ng resistor na to na papasok sa mic off natin yung kanyang clock at saka swapping. Wala pa rin nangyari, no? Andun pa rin yung vertical bar lines. At medyo bumabalik pa yung flicker niya. So yung dito sa may kabilang side naman, wala po tayong ginalaw dyan. Ayan, buo po yung kabilang side natin. Muntik na itong magalaw natin kung hindi lang nakuha dun sa pag-modify natin isang modification, no? So ito po siya, kita nyo. Pakita natin na nag-normal na po yung unit natin, no? Ayan, saksak ko. Then, power on. Tapos yung backlight. Bumukas yung backlight, labas yung logo ng Divan. Tsaka logo ng Smart. Ayun. Kanina, yung Smart TV na yan, magpi-flicker yan. Flicker. So ngayon wala na po siyang flicker. Wala na rin po siyang vertical bar lines. Ayun, oh. Kanina merong sumasabay. Yung wala yung yung kabilang side, yung left, na tip natin is meron po siyang vertical bar lines na sumasabay dyan sa may no signal na picture. So ngayon, wala na po siya, no? Ayan. So bali yung ginawa natin, ito po siya. Bunutin ko muna para baka madisgrasya pa, no? Dahil nga hindi na natin nakuha doon sa pag-block ng tape, tapos ng removing din dito sa kanyang top board. Hindi natin siya nakuha. So yung ginawa ko, dito ako nag-focus sa kanyang swapping voltage, yung kanyang LC1, LC2. So wait lang, tatasan ko na yung brightness ito. Ayan. Ito yung kanyang swapping voltage. Ayan. Meron naman tong label dito. Ito. Meron tong label. Kung nahihirapan kayo, pwede nyo itong i-check ng resistance kung saan siya kukonekta dito sa may tiko natin. Ayan, dito rin. Wala po siyang label dito sa may side na to, pero ito po yung kanyang swapping voltage na dadaan sa may resistor na to.
Ito yung kanyang LC1, LC2. Tapos, yung ginawa ko, hindi na ako nag-resistance reading kasi medyo nakakabisado na rin natin yung ganitong T-con. Marami tayong mga na-experience na ganito, no? So, ito po yung clock, ito po yung swapping voltage niya. Ito po yung LC1, tapos ito po yung LC2. So, ang ginawa natin dito, kinat natin yung LC1, LC2 na hindi, nagaling dito sa may level shifter natin. Ito, zoom in ko lang para masundan kasi madidisgrasya yung unit kapag nag-modify or gumawa kayo ng ganito, lalo na sa mga bago pa lang. Pag nag-modify kayo tapos hindi nyo kinat yung source ng swapping voltage natin ng LC1, LC2, panigurado sira yung T-con nyo or panel nyo. So, ang ginawa ko is, kinat ko muna ito yung LC1. Kinat natin, nakita nyo ba yung kunting bakas dyan ng blade? So, nako, humuga na yung kamay natin Wait, ayusin ko lang. So, kinat natin to, yan, kinat natin yan. Tapos, ito naman LC2, kinat natin yan. Ito naman yung papasok sa may, itong linya na to, dalawang to, sa may resistor na to. Ito yung papasok sa may LVDS natin, papuntang right side na top board, tapos papasok din yan sa may left side ng ating top board. So, na-disable na po natin yung dito nakakaduling yung source ng ating LC1, LC2. So, ginawa ko is pinagdugtong ko, pinagsama ko na yung LC1, LC2 na papasok sa may LVDS papuntang panel at nag-jumper ako dito sa may 12 volts. Ayan sa may BIN, sa may 12 volts magnetic wire po yan. Ayan dito sa dalawang resistor ito, yung LC1, LC2 papuntang BIN 12 volts. Kasi nung balik natin sa siya. Kasi yung mga modify natin, kadalasan sa mga ginagawa natin is ito siya po, magkakaigi na yung panel natin. Pag pinagsama yung LC1, LC2 na papasok sa mic ko, sa may panel, kukonekta natin sa may BGH dito. Ayan sa may BGH natin. So, nung kinonekta natin to sa may BGH, nawala po yung picture, wala pong display. May backlight pero wala pa siyang display. No? Pero meron namang mga supply, lobas naman yung BGH supply dito. So, yung next nating step, dito naman ako, yung connection natin daling sa may LC1, LC2, nilipat ko dito sa may BGL natin. So, yun, naka-display siya, pero nga, yung problema, andun pa rin yung vertical bar lines. So, yung ginawa ko, pa isa-isa na lang. Bale, LC1 to BGH, tapos LC2 to BGL, ganun pa rin. Nilipat ko na, binaliktad ko, BGH, LC1 to BGL at LC2 to BGH. So, wala pa rin nangyari na ganun pa rin siya. And, next natin ginawa, hinang natin yung, sa may side na to. Kasi kung nag-normal siya, kung wala yung side na to, ibig sabihin niya, may problema talaga yung papasukan ng ating swapping voltage dito sa may left side and top board, no? So, pag ganon, pag nag-normal nakahangtot, tapos nag-normal yung unit natin, pwede natin i-block yung kanyang swapping voltage dito na papasok sa top board na to. Bali, wala na po siyang swapping or steady supply na papasok dyan. I-disable na po natin yung linya dito. So, wala pa rin nangyari. Ganon pa rin siya. Kahit wala to. Nandito to, kahit wala at nandito. Ano pa rin yung problema, yung vertical bar lines niya. So, marami na po tayong mga ginawang pag-modification nito. Kung hindi pa to nagkasya or nagkaigi dito sa 12 volts, ikakabit ko na sana sa mga ibang supply, yung BSS at saka IBDD natin dito, no? Kung hindi pa rin, yun na yung option natin na gumamit po tayo ng back converter, yung adjustable boost converter, no? Na ma-adjust natin yung kanyang supply hanggang 30 volts kung saan siya magkakaigi. So, dito na, nag-normal naman siya sa may 12 volts. Pero obserbahan pa rin natin to kasi nga medyo mahirap nga yung design ng panel na to, no? Yan. EUO panel, medyo mahirap po ito i-troubleshoot. Meron pa akong isa nito na RTO na hindi ko talaga nagawa, no? Ayan. So, ito lang po yung gusto kong ibahagi kasi alam kong magagamit to sa mga future repair ng ating mga kaibigan dyan. Kasi lalo na yung mga nagsisimula pa lang, no? Na technician. So, malaking tulong po to sa kanila
may bahagi natin yung mga experience natin dito. Ayan. So, gagawin ko na lang, bali papakita ko sa inyo, tatanggalin ko yung 12 volts na yan para makita yun yung display. Tanggalin natin yung 12 volts na yan, yung nag-jumper tayo. Tanggalin natin yan, tapos papakita natin yung display. So, saglit lang. Ito na po yung jumper natin, tinanggal natin galing sa may 12 volts sa may BE natin, no? So, tingnan natin yung display. Ayan. So, power on ko lang. Ayan. Bukas yung backlight. Ayan yung display, oh. Ayan, kita nyo ba? Yan yung display. Kung walang 12 volts dun sa kaniyang LC1, LC2. Ayun. Mapupuno yan ng bar lines yung kaniyang panel. Yun, oh. Yun. Ayan, so, babalik ko lang muna yung jumper natin, tapos i-clear natin, tapos ibalik natin yung frame. Then magpa-final testing na tayo, no? So, ito na, ibalik na po natin yung frame, no? Tapos, so yun, i-clear na po natin yung 12 volts na nag-jumper dun sa ating swapping voltage. So, wala po tayong wala po tayong ni-remove dito, wala pong blocking ng tape, yan magkabilaan. At wala din pong tayong tinanggal dito sa may left side, at saka lalong-lalo dito sa may right side natin. So, yung ginawa lang natin is kinat natin yung LC1, LC2. Yung source galing sa may silver shifter. Tapos, yung papasok naman sa may EBLDS. Tapos, magdidistribute sa COP, papuntang panel. Yun yung pinagdugtong natin, yung LC1, LC2 doon. Tapos, kinonekta natin sa may 12 volts. Ayun. So, nakasaksak na po yung unit natin. And, kapower on ko lang. Bumukas yung backlight. Yun, bumukas yung backlight. Tapos, lumabas yung logo ng Diban at saka Smart. So, wala na po siyang vertical bar lines. Hindi na po siya nag-flicker, no? So, bali, test lang natin to. Rara natin yung unit mga ilang oras siguro bago natin ipalam sa may-ari, no? Para sigurado tayo. So, wait lang at ipindutin ko yung source para may makita itong ibang display dyan. Ayun, no? So, diba? Smooth na po siya. Wala na po siyang flicker at saka bar lines. Ayun. So, yan, siguro natin lagyan ng source, no? Kasi makikita nyo naman yung problema kanina. And hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? Kahit paano sa namin nakuha kayong ideas yung ginawa ngayon. May God be with us always. And this is your service, Ryan Cruzitech. See you in the next video. Bye-bye.